Welcome sa isla ng mga alon, palad at pangarap, Siargao. Alam nyo ba, ang Siargao ay tinaguri ang surfing capital of the Philippines? Pero bukod sa surfing, punong-puno ito ng mga likas na yaman, kakaibang tanawin at kwentong sulit ibida. Kasama ko ngayon ang mga kaibigan kong sina Vince at Nidloyd mula sa Matahom, at ito ang aming Siargao Adventure. Welcome to Siargao! At ang una naming pinuntahan, Siargao Coconut View Deck. Ang spot na ito ay literal na taniman ng libo-libong coconut trees. Sa aerial view, parang green na dagat ng mga niyog. Ang Siargao ay isang coconut island. In fact, coconut farming ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga lokal. Bago pa man ito, naging tourist hotspot. Mula sa view deck, makikita mo ang perpekteng kombinasyon ng kalikasan, pundok, langit at dagat ng palad. At dito rin, unang sumikat ang usong-uso at sikat ngayon na human drone. Next up, Maasin River. Ang Maasin River ay may isang Instagrammable famous bamboo raft at tire swing. Pero higit pa diyan, ang ilog na ito ay bahagi ng isang mangrove forest ecosystem sa Siargao. Ang red mangroves dito ay natural na proteksyon ng isla laban sa pagbaha at erosyon. Then, we cruise to what locals now call Little Hawaii. Tinaguri ang Little Hawaii ang parteng ito ng Siargao dahil sa kombinasyon ng scenic coastal roads at lush greenery, parang highway ng isang pelikula. Kilala rin ito bilang surf spot din ng mga locals at mga talahiban at kurbadang daan na perfect for drone shots at motor rides. At dito nagkaroon na kami ng oras makipaghalubilo sa mga lokal at mga turista. Siyempre, di pwedeng hindi tikman ang pagkain dito sa isa sa mga kainan na na-feature na ni Erwan Yusuf. Yep, yung asawa ni Ann Curtis at isa ring kilalang food content creator sa Pilipinas. Kung dito siya kumain, ibig sabihin may something talaga ang lasa. At ngayon naman, kami ang nandito. Titikman namin kung pasok ba sa panlasa namin mga kalokal. Dito sa Lebron James at Twinweed Restaurant, nakilala pa namin yung may-ari. At shout out sa couple na ito from Spain. Mucho gusto, gracias amigo y amiga. At dahil excited na kaming mag-surfing, tinungo namin ang Pacifico Surfing Area. Ang Pacifico is one of Siargao's less crowded surf spots. Perfect para sa mga baguhan na katulad namin na gusto munang mag-practice. Ang alon dito ay may steady at mahaba, bagay para sa mga beginners. Ang katahimikan dito, kasabay ng natural na sounds ng alon, ay nagbibigay ng ibang klaseng island therapy. Sa pangalawang araw namin sa isla ay sumubo kami sa kanilang Tri-Island Tour. Island hopping starts with Goyam Island. Ang Goyam ay isang privately owned islet at makikita ito sa gitna ng Pacific. Napapalibutan ito ng coral reefs kaya isa ito sa pinaka-instagrammable spots sa isla. Ang forma ng isla ay parang cartoon drawing ng perfect island. Isang piraso ng lupa na may coconut trees sa gitna at white sand sa palibot. Next is Naked Island at gaya nga ng pangalan nito, wala talagang anumang estruktura o puno rito. Naked Island is pure sandbar, meaning nabubuo lang ito kapag low tide. Dahil wala itong kahit anong anino, kailangan mong magdala ng sandblock. Pero sa gitna ng dagat, ito ay isang malinis at tahimik na lugar, para kang nasa isang natural spa, kalmado at presko. At ang aming lunch stop, Daku Island. Daku means malaki sa Bisaya. At totoo nga, ito ang pinakamalaking isla sa Tri-Island Tour na ito. Dito kami nagbudol fight sa ilalim ng mga kubo at coconut trees. Ang isla ay may maliit na komunidad ng mga mangingisda at tour guides. Very hospitable ang mga tao rito at marami sa kanila ang nagtuturo rin ng surfing kapag high tide. After the tour, dahil maaga kaming natapos, we went straight to Cloud9 to surf again.
Cloud9 is a globally recognized as one of the top 10 surfing waves in the world. May sarili nitong boardwalk, viewing deck at ginagamit na itong venue para sa international surfing competitions. Dito mga kalokal, makikita nyo na sobrang galing na namin. Siyempre, pangalawang subok na namin to. Our third day mga kalokal is a chill mode. Secret Beach muna. Secret Beach isn't that secret anymore, pero tinawag itong ganyan dahil medyo isolated ang daan papunta rito. Pero sulit dahil sa dulo ay may isang maliit na beach cove na may powdery white sand. Dito rin matagpuan ang isa sa mga pinakamasarap na homemade ice cream sa buong isla, gawa sa local ingredients gaya ng coconut, mango at ube. And finally, the majestic Sugba Lagoon. Located in the municipality of Del Carmen, kailangan mong sumakay ng bangka for 30 to 45 minutes papunta rito. Sa lagoon, makikita mo ang turquoise na tubig, diving board, paddleboard at mga floating huts. Ang Sugba ay isang protective area, kaya kailangang sundin ang mga ecotourism rules para mamatili ang ganda nito. At isa ito sa pinaka nag-explore at nag-enjoy kami mga kalokal. Ang gala namin ito sa Siargao ay hindi lang adventure, isa itong cultural and natural discovery. Marami kaming nakausap ng mga lokal at nakasama rin ng mga tourists from Europe, Asia at South America na pareho naming na-inlove sa isla. Siargao is more than just surfing. It's about serenity, stories, and simplicity. Isang lugar na siguradong babalik-balikan. Babalik pa talaga kami dito mga kalokal dahil marami pa kaming hindi napuntahan. Sa September ulit, kung may pera. Hanggang sa muli mga kalokal sa susunod kong mga gala. Ako si Ruro, ang inyong kalokal para sa mga biyaheng lokal, nag-iiwan ng mga katagang suporta lokal. Sharing local stories.